Namumuhay ka ba mula sa pag-ibig o naghabol ka pa rin dito? Bakit nga ba maraming tao ang pagod na pagod pero hindi nila alam kung bakit? Lagi na lang may hinahabol, pagtanggap, pagmamahal, validation, pero kahit gaano karaming effort ang ibigay, bakit parang laging may kulang? Kapag hindi natin alam kung saan talaga nanggagaling ang tunay na halaga natin, nagiging cycle ang paghabol sa pagmamahal ng mundo. Hindi natin namamalayan, nabubuhay na tayo para sa pagmamahal ng tao, hindi mula sa pagmamahal ng Diyos. Ito ang resulta kapag nabubuhay tayo sa pursuit ng love. Nagbibigay tayo ng pagmamahal na may kapalit. Umasang ibabalik din sa atin. Uhaw tayo sa atensyon at approval. Natatakot tayong matanggihan, kaya tinatago natin ang totoo nating sarili. Madali tayong ma-offend kasi nakatali ang confidence natin sa trato ng iba. Nakabase ang self-worth natin sa opinions ng tao at sa image na ipinapakita natin. Nakakasakal ang pakiramdam. Laging may kailangang patunayan. Laging may kailangang maabot. Pero may mas matatag na batayan ng halaga. Ang pag-ibig ng Diyos. Galatia 2:20, NIV. Ako'y ipinako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa laman ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal. Ibinigay na ito ng Diyos. At hindi lang basta pagmamahal, kundi isang matatag, walang kapalit, at walang hanggan na klase ng pag-ibig. Kapag wala tayong tamang pananaw sa identity natin kay Kristo, lagi tayong may kailangang patunayan. Umaasa tayo sa validation ng mundo. Hindi tayo makalakad ng may kumpiyansa. Balisa ang puso't isipan. At nauubos tayo kakahanap ng halaga sa maling lugar. Pero kapag naunawaan natin ang katotohanan, nabubuhay tayong tanggap na at mahal na. Hindi na tayo nakatali sa opinyon ng tao. Mas madali tayong magpatawad at magpahinga. Lumalakad tayo sa purpose ng Diyos na may tapang at kalayaan. Minahal kita ng pag-ibig na walang hanggan. Jeremias 31, Course 3. Ikaw ay mahalaga sa aking mga mata. Pinarangalan kita at iniibig kita. Isaías 43, Course 4. Tinatawag tayo ng Diyos sa kumpiyansang hindi natitinag sa rejection at hindi nababawasan kahit ma-offend tayo. Ganito ang nangyayari kapag namumuhay tayo mula sa kanyang pag-ibig. Pinili ka ng Diyos bago pa manlikhain ang mundo. Ikaw ay nasa isip na niya. Efeso 1:4. Mahal ka ng buo, hindi ito kailangang pag-irapan kasi ito'y libreng ibinibigay. Roma 5:8. Tinawag kang may layunin para mamuhay ng may tapak, dala ang liwanag ng Diyos. Mateo 5:14-16. Kapag mula sa pagmamahal ng Diyos tayo namumuhay, hindi na natin kailangan baguhin ang sarili para lang mag-fit sa standards ng mundo. Nabubuhay tayo sa kung sino talaga tayo kay Kristo. Tumitigil ang pagod na paghabol. Totoo, gusto ng Diyos na palayain tayo mula sa pagod at pressure ng paghahanap ng pagtanggap mula sa mundo. Pero hindi madali ang bitawan ito. Process ito. May mga sugat na kailangang pagalingin at kaisipang kailangang baguhin. Pero ang pagbabago, nagsisimula sa maliliit na hakbang. Roma 12:12. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Kahit iparamdam ng iba na kailangan mo, piliin mong ibalik ang kumpiyansa mo sa Diyos. I-anchor mo ang worth mo sa katotohanan niya, hindi sa opinyon ng tao. Ang halaga mo ay galing sa Diyos, at hindi yon matitinag. At sa huli, mamuhay ka mula sa pag-ibig. Hayaan mong ang kabuuan ng pagmamahal ng Diyos ang magmapaw sa bawat parte ng buhay mo. Mas malaya nating magagawa ang calling natin kapag ang puso at direksyon natin ay malinaw para sa Kanya. Ang tanong, hanggang kailan ka maghahabol ng pagmamahal ng mundo? Kung buo ka na sa pagmamahal ng Diyos, na iyong alam mo na ang katotohanan, huwag ka nang mamuhay sa paghabol. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Pumili kang mamuhay mula sa kanyang pagtanggap, hindi sa opinyon ng tao. I-anchor mo ang worth mo sa salita niya, hindi sa standards ng mundo. At kung kailangan mo ng paalala, balikan mo ang mga talatang ito. Ipagsigawan mo kung sino ka sa kanya.
You are already loved. Now, live like it. Mamuhay mula sa pag-ibig. Ipakita ito, ibahagi ito, para sa mas marami pang content na nagpapalalim ng pananampalataya at tumutulong sa paglago ng isipan at espiritu. Huwag kalimutang i-follow ang page na ito. Makinig, magnilay, at sumabay sa daloy ng biyaya ng Diyos. Ama naming nasa langit, Lumalapit po ako sa inyo ngayon. Dala ang puso kong pagod at uhaw sa tunay na pagmamahal. Maraming beses ko pong hinanap ang halaga ko sa maling lugar, sa opinyon ng iba, sa approval ng mundo, at sa mga bagay na lumilipas. Pero salamat Panginoon dahil na yung araw na ito, pinaalala ninyo sa akin na hindi ko kailangang habulin ang pagmamahal. Dahil ibinigay ninyo na ito, buo, wagas, at walang kapalit. Salamat po sa pag-ibig mong hindi nagbabago kahit kailan, kahit saan. Salamat sa krus ni Kristo na siyang patunay ng tunay kong halaga sa inyo. Patawarin niyo po ako sa mga panahong mas pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng mundo kaysa sa katotohanan ng inyong salita. Patawarin mo ako sa tuwing ako'y nagduda, nagtago, o nagpanggap para lamang tanggapin ng tao. Ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang katotohanang ako'y mahal mo. Ako'y pinatawad, pinili, at may layunin sa inyo. Palayain mo ako mula sa pressure ng pagpapanggap at pagpapakitang tao. Bigyan mo ako ng lakas ng loob para mabuhay ng totoo kung sino ako sa inyo, hindi kung sino ang gustong makita ng iba. Hipuin mo po ang mga bahagi ng puso kong sugatan, ang mga insecurity, ang mga takot, ang mga nakaraang rejection. Hayaan mong ang liwanag ng iyong katotohanan ang kumawi sa bawat dilim sa aking isipan. Gisingin mo po ang pananampalataya ko araw-araw, na sa bawat hakbang, maalala kong hindi ako nag-isa. Turuan mo akong mamuhay ng may kumpiyansa, hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa katapatan mo. Iayos mo po ang direksyon ng aking puso. Ilapit mo ito sa inyo. Palitan mo ang pagod ng presensya mo. Palitan mo ang anxiety ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng tiwala. Bigyan mo rin ako ng karunungan upang sa mga desisyong aking haharapin, laging ikaw ang maging sentro. Sa bawat relasyon ko, sa pamilya, kaibigan, o kahit sa mga hindi madali pakisamahan, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo, na sa halip na maghanap ng pagtanggap, ako'y maging daluyan ng pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko bilang patotoo ng biyaya mo. Sa lahat ng ginagawa ko, ikaw ang makita. Sa lahat ng sinasabi ko, ikaw ang marinig. At sa lahat ng pinapangarap ko, ikaw ang maitaas. Maraming salamat, Panginoon. Buo na ako sa pagmamahal mo. At mula ngayon, pipiliin kong mamuhay mula rito. Hindi sa opinyon ng tao, kundi sa katotohanan ng iyong salita. Sa panggalan ni Jesus, aking tagapagligtas at hari. Amen.